Magandang araw po sa nakakanood ng video na ito. Ako nga po pala si Aaron S.G. Ruiz. Ang topic na for our devotion ngayong araw na ito ay nasa Songs of Songs or sa awit ni ang mga awit ni Solomon. So dito ay ating makita kung paano at ano nga ba yung dapat ating gawin kapag nasa marriage na tayo, at kapag tayo ay may mga asawa na. Ano nga ba yung love? Ano nga ba yung submission na sinasabi pagdating dito? So, unang-una, mababasa natin ang ating verse sa awit ng mga awit, chapter 2, verse 16. Ang sabi dito, ang sinta ko ay akin at kanya ako, ipinapastol niya ang kanyang kawan sa gitna ng mga liryo. Hanggang ang araw ay huminga at ang mga anino'y tumakas, umihit ka, sinta ko, at ikaw ay magiging gaya ng usa at ng batang usa ng mga bundok ng Beter. So ito ay pumapatungkol to sa minamahal din ni Solomon. Dumating nga sa kanyang point na syempre bilang lalaki, isa lang naman talaga dapat yung mamahalin natin. Pero ang sabi niya nga dito, ang sinta ko ay sa akin at kanya ako. So nangangahulugan dito na si Haring Solomon ay dumating din sa point na isa lang talaga yung babae na kanyang ginugusto. At pagdating dito sa ating teaching, yung love or yung marriage ay dapat ito ay passionate, covenantal, tsaka exclusive. So ibig sabihin dapat sa kanya lang ka lang passionate, na kung saan yung pagmamahal mo ay nasa kanya lang. At syempre yung exclusive, nangangahulugan dito na wala nang iba kundi sa kanya mo lang ibinibigay yung pagmamahal na meron ka. At syempre yung covenantal, ito ay pumapatungkol sa pangako sa isa't isa, na yung marriage ay pumapatungkol talaga doon sa mag-asawa, at yung mga pangako nila doon sa altar na kanilang vinaw sa isa't isa. At pagdating dito ay kailangan natin maunawaan na yung marriage ay dapat natin ma-nurture at mag-grow. Hindi dapat natin pinapabayaan, kundi atin itong gino-grow at gino-nurture upang ito ay mas lalong tumibay at mas lalong lumago. At syempre ito ay pumapatungkol sa lalaki at sa babae, at yung lalaki at babae na yun in the New Testament, ito ay pumapatungkol sa ating Panginoong Hesus at sa bride niya, walang iba kundi yung church. So nangangahulugan na itong pagkakataon na ito, itong senaryo na ito ay hindi lang ito pumapatungkol sa mga mag-asawa, kundi ito ay pumapatungkol sa kasal, or sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang bride, At pagdating dito, kailangan natin maunawaan na kung paano ang ating Panginoong Hesus ay nagsakripisyo para sa bride, at ganoon din dapat yung bride na kailangan mag-submit sa authority ng lalaki. So ito lamang po ang ating devotion. Maraming pong salamat.